Maawa ka! Manong, tulungan mo ako! Daddy, tulong! Tawag! Kalimutan mo na sila, Jonah. Maliligayahan kita. Hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Hawakan niyo ang mga kamay at pa. Ikaw ang magsisilang ng bagong henerasyon ng lahi namin. Umpisa na natin, Sir Enrico. At na akong matikman ng parang labanos na puti ang mga hita niya. Parang awa niya na matiwan niyo ako. Pagsisisihan niyo itong mga hayop kayo. Diyos ko, huwag niyo ako pabayaan. Daddy! Tulungan niyo ako. Ako muna, ungas! Ipapalasap ko sa'yo ang tunay na ligaya, Jonah. Ako ang susunod dyan. Pagkatapos, kayo naman. Hanggang saan ang kayang gawin? Tulungan niyo po ako. Abay, sino ba iring babaeng pasuray-suray lumakad? Ay, mahabaging Panginoon! Anong nangyari sa'yo, Ineng? Dinudugo ka. Sandali at tatawag tayo ng tulong. Tulungan niyo po ako. Ay, bumagsak na. Ay, nahimatay na. Naku, anong gagawin ko? Tulong! Hoy! Amang, halika, tulungan mo ako! Ma'am Jonah! Ma'am, ano nangyari sa inyo? Bakit sira-sira ang damit niyo? Ano po nangyari sa kanya? Ay, hindi ko rin alam, Amang. Nakita ko lang siyang lumabas dyan sa eskinita na parang... Ay, Diyos ko, nalamog ang katawan niya. Malamang ay binugbog ito. Kilala mo siya? Opo, teacher ko po siya. Sandali po, pupunta po ako sa kanila. Ganito ang sinapit ng anak ko ayon sa kanya. Nalaman ko lahat ng yon nang siya ay magkamalay. Salamat kay Ate Nena at hindi niya iniwan si Jonah nang makita niya. Nang dumating si nanay doon, halos himatayin din siya nang makita ang anak ko. Tinawagan ako ni nanay at sinabing umuwi muna dahil may emergency. Hindi niya sinabi na ganito ang naging kalagayan ng anak ko. Sa ospital ako tumuloy dahil doon ang sinabi ni nanay na kinaroroonan nila. Nang makita ko ang aking anak na nakaswero, sarado ang isang mata at maraming pasa ang buong katawan lalo na sa mga hita at dibdib. Halos makalbo ang buhok dahil siguro sa higpit ng pagsabunot. Gusto kong sumigaw at magwala doon pero nagtimpi ako. Mahigpit ang hawak ko sa hospital bed. Walang luwang tumulo pero nagtatangi sa aking mga panga. Hindi ko kayang tagalan na makita ang kanyang kalagayan kaya lumabas akong tahimik at kuyom ang mga kamao. Doon ko binuhos ang galit sa puno ng talisay na nasa parking area. Kailangan kong ilabas ang galit dahil pakiramdam ko'y sasabog na ako. Tama na, anak.
Alam kong nasasaktan ka sa kalagayan ng anak mo. Pero huminahon ka. Ako rin. Masakit sa akin ang makitang ganito ang sinapit niya. Kasi hindi siya karapat-dapat sa ganitong kalupitan. Ilang araw na po kaya dito, Nay? Ilang araw na ganito ang anak ko? 3 araw at 2 gabi na kami dito. Pero hindi pa siya nagigising. Paano siya natagpuan? Saan? Street sweeper ang tumulong sa amin na madala siya dito. Siya ang nakakita kay Jonah. Pumunta sa bahay ang estudyante niya at sinabi ang sitwasyon ni Jonah. Kaya ko nalaman ang nangyari. Pero ang buong pangyayari sa kanya ay si Jonah lang ang makakapagsabi. Ano po ang findings ng doktor na tumitingin sa kanya? Binaboy nila ang apo ko, Mami. Binaboy nila. Sa pagsusuri nila ay 6 na magkakaibang ang naglalaki ang nakuha sa kanyang Mami. Sinilaula nila ang apo ko. Nay! Nay! Doktor! Please! Dok! Tulong! Pinilit kong kumalma kahit hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Hindi naman nagtagal, nagkamalay na uli si nanay. Pero ang masakit ay nang magising si Jonah. Ibang Jonah na siya. Palagi siyang takot at naging magugulatin. Kahit sa mga kalabog, nagsisisigaw siya sa sobrang takot. Ito ang dumudurog sa akin sa tuwing papasok ako sa kwarto niya. Pagkalipas ng 10 araw, naiuwi namin siya sa bahay. Anak, Daddy to. Papasok ako, ha? Daddy, tulungan mo ako. Ayun na sila. Huwag. Maawa kayo sa akin. Maawa kayo. Anak, nandito ako. Diyos ko, tulungan mo po ang anak ko. Huwag mo pong pababayaan at takasan siya ng katinuan. Huwag, tama na. Parang awa niyo na. Hindi ko na kaya. Oh, may klase pala ako ngayon. Nalimutan ko. Sandali, magbibihis lang ako. Ihatid mo ako sa school, ha, kuya? Anak, maupo ka muna. Nakalib ka ngayon. Kailangan mo magpahinga. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Boyfriend ko nga, hindi ako hinahawakan sa braso. Ikaw pa. Anak, ako to. Daddy mo ako. Matatag ka, hindi ba? Matapang ka. Hindi. Layuan mo ako. Huwag mo akong hinahawakan. Bastos ka. Mga walang iya kayo. Binaboy niya ako. Mga ayop kayo. Ano ang nangyayari at sumisigaw si Jonah? Apo, tahan na. Lola, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang sakit-sakit na. Hindi ko na kaya. Tawagan mo si Daddy. Hindi kasi niya ako tinatawagan eh. Nag-aalala na yon kapag hindi niya naririnig ang boses ko. Sinabi ko kasi sa kanya na mag-resign na siya sa pagkasundalo eh. Papasok po ako, Lola. Naghihintay ang mga estudyante ko, lalo na si Boji. Walang baon yon. Laging kawawa yon. Anak, nandito ang daddy mo. Kanina mo pa kaharap. Si Boji, mamaya lang, nandito na yon. Hihintayin mo lang siya. Nasaan po? Nag-resign na po ba siya? Daddy, ikaw ba talaga yan? Bakit hindi ka na nag-aahit? Anak ko. Ako nga ito. Hayaan mo. Mag-ahit ako mamaya.
Sa nakikita ko ngayong kalagayan ng anak ko, hindi ko siya kayang iwan. Hindi rin kakayanin ni nanay ang pag-aalaga kay Jonah ngayon. Ipinakonsulta ko sa kaibigan kong doktor si Jonah. Kailangan siyang painumin ng sleeping pills para makalmante. Trauma daw, sabi ng doktor dahil iniisip niyang parati ang dinanas niya. Nagpunta ako sa eskwelahan na pinagtuturuan niya, balitado na pala ang nangyari sa anak ko. Kinausap ko po ang prinsipal. Pwede pa naman daw siyang bumalik sa pagtuturo kung maayos na siya. Pero ililipat siya ng ibang eskwelahan sa parehong distrito. Nasa city proper kami nakatira at dito din siya nagtuturo. Hinanap ko si Boji na madalas niyang naaalala. Nagkausap kami at nagpaalam siya kung pwede daw niyang dalawin ang Ma'am Jonah nila. Ma'am, kailan po ba kayo papasok ulit? Namimiss na po namin kayo. Bukas. Namimiss ko na din kayo eh. Lalo ka na. Hindi ka na ba sinasaktan ng tito at tita mo? Binibigyan ka na ba ng baon bago ka pumasok? Wala po, tubig lang po binabaon ko. At saka, hindi na po ako umuwi sa amin. Doon na po ako nakatira sa bakanting kubo. Malapit sa inuupahan ni Sir Enrico. Huwag kang lalapit kay Sir Enrico ha. Masama siya. Halimaw siya. Po, bakit po? Hindi na po siya pumapasok ngayon, ma'am eh. Aswang siya. 6 silang aswang. Silang nanakit sa akin. Silang gumawa nito sa akin. Kapag nakita ko si Enrico Rizzo, papatayin ko siya. May baril kami dito. May bawang at asin din. Mangingisa yon kapag nabaril ko siya. Enrico Rizzo? Yung ba gumawa sa'yo nito, anak? Mismo. May kasama siya. Pati ang driver ng tricycle kasabot niya. Sinuntok nila ako sa mukha, sa hita, sa tiyan. Kinagat niyang dibdib ko. Masakit. Nalalagot ang hininga ko sa mga ginagawa nila. Tama na. Tama na. Nagmamakaawa ako sa kanila pero hindi nila ako pinakinggan. Pinagtatawanan pa nila ako. Kasi tinawag ko yung daddy ko at si Noah. Tama na, anak. Magpahinga ka na. Magbabayad kayong lahat ng mga ungas kayo. Ipararanas ko sa inyo ng 10 ulit ang lahat ng ipinaranas nyo sa anak ko. Ma'am, maupo na po kayo. Tama na po. Hindi ko alam na walang hiya pala si Sir Enrico. Kunwari mabait. Salbahe pala siya. Nang makalmante si Jonah, nakatulog din. Kinausap ko si Boji tungkol sa Enrico na sinasabi ng anak ko. Inihatid ko ang bata sa kanila. Naikwento din niyang nakita niya na sumakay si Jonah sa tricycle noong hapon bago mangyari ang lahat sa Ma'am Jonah niya. Pumunta ako sa pilahan ng mga tricycle at karamihan ng mga nagmamaneho doon ay kilala ako. Nabalitaan na daw nila ang nangyari sa anak ko. Natuntun ko ang lugar na sinabi nila sa akin. Si Lucio Nero pala ang driver na yon. Hindi niya pag-aari ang tricycle na minamaneho at nakikiboundary lang siya. Ayon sa may-ari ng sasakyan, ipinakilala lang daw ni Enrico si Lucio sa kanila kaya ipinamamaneho nilang tricycle kahit dayo lang ito sa poblasyon. Saan ka ba nang galing, Bobby? Kaninang umaga ka pa umalis ay ngayon ka lang bumalik. Sa elementarya po, Nay. Nakuha ko doon ang larawan ng kubag na si Enrico Rizzo. Hindi na pala siya pumapasok. Pati ang tricycle driver na sinabi ni Jonah. Magkakilala po sila, Nay. Hindi na rin nagpakita ang hudas na yon sa may-ari ng tricycle. Hindi kita pipigilan sa plano mo, anak. Dahil kung may kakayahan lang ako, kikilos din ako para sa kanya. Nag-aalala lang ako kung ano ang mangyayari kapag dumating si Noah. Hindi ko alam kung paano niya matatanggap ang nangyari kay Jonah. Kung matatanggap niya si Jonah, ay salamat. Ibig sabihin lang,
ay mahal niya talaga ang anak ko. Kung hindi naman wala na tayong magagawa doon, Nay. Maintindihan ko siya. Walang galit na uusmong sa akin. Mas mabuting talikuran na lang niya ang anak ko kaysa pakasalan niya na habang buhay niyang isusumpat ang dinanas ng anak ko. Ay, hindi ko alam kung nabalitaan na ni Fabian ang nangyari. Wala pa yata si Noah dito. Nagpaalam siya kay Jonah na kailangan niyang lumuwas ng Maynila. Kaya malamang na wala pa siyang alam. Sandali lang po, Nay. Hello? Oh, yes, Jazz. Okay, salamat. Ay, sino yon? Kaibigan ko po. Alis muna ako, Nay. Kayo na po nang bahala kay Jonah. Nakipagkita ako kay Jazz. Isa siya sa 3 asset na matagal na nagtatrabaho sa amin. Ibang klaseng magtrabaho si Jazz, walang sablay. Dinala niya sa eksaktong lugar kung saan nandoon ang target. Sa isang auto shop sa tabing kalsada sa mahabang sabana ang pwestong ito. Huminto kami para kunwari ipapacheck ang preno. Positibo, si Lucio mismo ang mekaniko kaya ipinasok ko sa working area ang sasakyan. Paglabas ko ng sasakyan, naghanap ako ng banyo. Kita ko ang mabilis na eye contact ng mga ito. Itinuro ni Lucio na sa likod ng shop mayroong banyo. Nandoon nakaparadang tricycle na tinangay ni Lucio. 2 lalaki lang ang nakita kong kasama niya sa lugar. Mga pare, nakikilala niyo ba ang babae ito? Bakit pare, Hindi. Sure ka, pare? Akala ko kilala mo kasi. Pare, anong ibig sabihin nito? Ibaba mo yan. Pagsisisihan mo to, maniwala ka. Hindi siguro. Pagsisisihan ko ito sigurado ako. Kapag hindi, kapag hindi ko nagawa ito, pesti ka! Hanip ka! Hangita ko! At kayong dalawa, kasabwat din kayo, hindi ba? Pasakalye pa lang yan. Mga uwas kayo. Kailangan uuriin ang mga laman ninyo bago kayo mamatay. Kulang pa yan! Just, pakiabot ang ipinagmamalaki kong katana. Papatayin kita! No! Hindi ako papayag. Egot ka para mapatay ako. Hindi ka makakalis dito. Pangas ka! Jazz, may isang katana akong reserba. Baka gusto mong maunat ang braso mo. Gawin mo din dito sa kanila. Yeah! Pagsisisihan mo to! Jazz, pabor lang please. Alisin mo ang mga salawal ng mga yan. Sige, huwag ka matakot. Hindi ka masasagpang ng mga halimaw na yan. Ngayon, ito ba ang sandatang ginamit mong pambababoy sa anak ko, ha? Dapat dito pinuputol ng ganito! Akala nyo makakaligtas kayo? Ito ang sa inyo! Iniwan namin silang nanginginig sa sakit. Hindi ko akalaing mga aswang pala ang nanghalay sa anak ko. Pakiramdam ko'y tama lang ang ginawa sa kanila. Wala akong naramdamang awa sa mga yon. Alam kong makakarating yon sa pasimuno ng kahiyupang ginawa nila sa anak ko. Si Enrico ang paghahandaan ko sa oras na makaharap ko siya. Pinasalamatan ko si Jazz at alam kong ang nangyari ngayong gabi ay mananatiling sa amin na lang dalawa. Pagdating ko ng bahay, niyakap ko si Jonah. Malinaw ang pag-iisip niya ng mga oras na yon. Dad, bakit ngayon lang po kayo? Sabi ni Lola kaninang hapon pa daw po kayo umalis. May nasikaso lang kasi ang daddy, anak. Kumain na ba kayo? Opo. Paborito niyo po, Dad, ang niluto ni Lola. Sisi. Wow! Masarap naman pala eh. Parang ginutom ka agad ako eh. Kumain ka na, Bobby. Nakahain na.
Oh, ikaw Apo, gusto mong kumain uli? Sabayan mo ang daddy mo. Busog na po ako, Lola. Sasamahan ko lang po si Daddy. Halika na, samahan mo ako sa mesa. Namimiss ko na din kasalo ang dalaga ko. Pwede na po kaya akong pumasok bukas, Dad? Kawawa naman ang mga estudyante ko. Mula na magkasakit ako, hindi na ako nakapagturo. Kapag okay ka na, saka ka pumasok. Ang dapat sa'yo, magpahinga ka muna eh. Tsaka may mga mansa ka pa sa braso mo. Baka sabihin ng mga estudyante mo, o libaging ka. Hindi naman po libag to, Dad. Pasapo ito. Hindi po ba sinabi ni Lolang nangyari sa akin? Bakit ano ba nangyari sa'yo? Natatandaan mo ba? Bakit ka nagkapasa ng ganyan? Daddy naman. Ano pong akala niyo sa akin may amnesia? Nagkapasa ako sa buong katawan dahil nakipaglaban ako sa mga aswang. Aswang? Kailan nangyari yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh, Bobby. Nasaan ka naman kasi? Tinatawag kita tsaka si Noah nung nakikipagbuno ako sa kanila. Wala naman kayo. Mabuti na lang dumating si Darna at si Ding. Tinulungan nila ako, Dad. Oo, tinulungan nila ako. May naaalala na sa nangyari ang anak ko. Sana po, Panginoon. Pagalingin mo na siya ng lubusan. Eh, hindi ka pa ba inaantok, Apo? Lola, kagigising ko lang po. Sa sobrang sarap ng luto mong sisig na iiyak si Daddy, oh. Di ba masarap, Dad? Oo nga anak, masarap luto ng lola mo. Hindi namin iniiwan si Jonah hanggang hindi nahihimbing ang tulog niya. Dito lang din ako sa salas natutulog dahil baka kapag nagising ng hating gabi ay lumabas naman ng bahay. Nang gabing yun, mayroong lumalakad sa labas ng bahay. Maingat akong bumangon at bahagya kong hinawi ang kurtina para makita kung sino yun. Nung una, wala akong makita pero matyaga akong naghintay hanggang sa makita ko ang dalawang lalaking nasa loob ng aming bakuran. Sa likod ako dumaan, dala ang aking rifle at katana. Hindi ito mga normal na tao. Sa ulo ang punterya. Sinasabi ko na nga ba eh. Isa ka pa! Ito ang katapusan niyo, mga was! Bobby, anong putok yon? Ayan po, Nay. Pinaputukan ko. Mga aswang. Ay, kabayong putol ang ulo! Ay, patay! Nanay, relax. Wala na pong buhay ang mga ungas na yan eh. Huwag magpakabigla nang hindi himatayin. Sumusugod na dito ang mga hungang na yan, Bobby. Baka ayaw nilang tigilan ang apo ko. Ay, Panginoon ko. Paring Max, may mga aswang akong napatay dito sa bahay. Punta ka. Oh, salamat pare. Nang dumating ang mga pulis, nakunan pa ng larawan ng mga aswang sa kanilang anyong halimaw. Hinintay nilang bumalik ang totoong anyo ng mga ito sa kanila kinuha ang mga katawan. Sinunod naman nila ang bilin kung sunugin nilang katawan kaya sa krematoryo nila idiniretso ang mga ito. Bago sumigat ang araw, malinis ang lugar kung saan nagkalat ang dugo ng mga aswang sa tagiliran ng bahay. May tumatawag sa gate na umagaw ng atensyon ko. Si Noah Cruz. Sinenyasan ko siyang pumasok. Alam mo na siguro ang nangyari kay Jonah. Opo, Tito. Kaya nga po ako pumunta dito eh. Pwede ko po ba siyang makita? Pwede, bakit hindi? Magnobyo kayo. Pero uunahan na kita, Noah. Baka hindi ka niya makilala o makilala ka man, iba na. Pagkatapos ng insidente yon, ibang-iba na siya. Para na siyang robot kung kumilos. Wala na ang masayahing Jonah ko. Gusto ko po siyang makita, Tito Bob. Kakauwi ko lang po. Kaya kanina madaling araw ko lang nalaman. Sa totoo lang po, sinisisi ko ang sarili ko. Wag Noah. Ako din sinisi ko ang sarili ko. Kasi matagal na niyang gusto mag-resign ako. Pero may sinumbaan tayong tungkulin. Wala tayong kasalanan sa nangyari. Kasi po, nasabi niya sa akin na mayroon siyang co-teacher na makulit na nanliligaw sa kanya.
Kahit ilang beses niya nang binastad pero ayos siyang tantanan nito. Dito lang muna ako sa kubo. Pakiusap lang sa'yo, Noah. Huwag kang magbibitaw sa kanya ng pangakong aasahan niya. Jonah? Jonah? Noah, ikaw na ba yan? Ako nga, Jonah. Kumusta ka na? Sorry hindi ako nakabalik agad, sorry. Mag-usap muna kayo. Doon lang ako sa loob. Kukuha lang ako ng maiinom. Okay lang ako. Binuhay pa ako ng Diyos kahit marumi na. Ang dumi-dumi ko na kahit maligo ako. Marumi pa rin ako. Binaboy nila ako. Tinatawag kita. Nagpapatulong ako sa iyo pero hindi mo ako naririnig. Iniaabot ko sa iyong kamay ko para ibangon mo ako. Pero bigla ka na lang nawala. Sorry. Yun, alam kong iiwanan mo uli ako. Hindi. Okay lang, sanay na ako. Sorry Sorry kung wala akong nagawa. Hindi ka marumi. Hindi mo kasalanan na naman ang nangyari sa'yo. Wala ka namang ginusto sa nangyari, hindi ba? Wala. Wala akong ginusto sa nangyari. Nagmamakaawa ako sa kanila pero binagbog nila ako. Nahirakan nilang pagkatao ko. Wala na ako may pagmamalaki sa sarili ko. Lalo na sa iyo. Kaya sige, Noah. Umalis ka na't huwag mo akong kaawaan. Hindi ko kailangan ng awa ni Numan. Dalawin mo na lang ako bago ako ilibing, ha? Oh. Gusto ko na kasing mamatay. Pero wag kang iiyak. Ayokong iiyakan ako ng daddy ko, ni Lola, at lalo ka na. Naiintindihan mo, ha? Kaya sige na. Umuwi ka na. Bakit? Sino bang may sabi sa yung iiwan kita? Sinabi ko bang tatalikuran kita? At saka hindi ka mamamatay. Kaya hindi ako papayag na ilibing ka. Noah, please. Huwag mong pangakuan ang anak ko. Huwag mo siyang bibigyan ng pangalawang sakit na didibdibin niya. Kung tatalikuran mo siya, wala akong mararamdamang galit sa'yo. Pero kapag nagbitaw ka ng salitang sisirain mo lang din, doon uus mo ang galit ko sa'yo. Tito, hindi po awang nararamdaman ko para kay Jonah. Mahal ko po siya. Kaya kong harapin ang lahat ng sasabihin ng iba. Wala akong pakialam sa opinion nila. Sa magiging panghusga ng iba. Jonah, pwede ba kitang samahan dito? Mula ngayon. Baka magalit ang lolo mo kapag nalaman niya nandito ka sa amin. Tsaka tama si kuya. Ano ang pangalan mo, kuya? Kamukha mong daddy ko eh. Ikaw din, ano nga yung pangalan mo? Kamukha mo naman yung boyfriend ko. Ay, ang mga lalaki talaga sa buhay ko. Mahal daw nila ako. Pero nung kailangan ko sila, wala namang nagpakita. Tinatawag ko sila pareho. Daddy! Noah! Paulit-ulit yon. Hanggang sa wala na yata akong boses. Pero hindi pa rin nila ako naririnig. Paulit-ulit niyang sinasabi yon, Sir Jupiter, hanggang sa sinalubong siya ni nanay at ipinasok sa kwarto niya para mamahinga. Pigil akong palagi sa emosyong ilalabas ko dahil ayokong magpakita ng kahinaan sa harap ng anak ko. Pero si Noah ang hindi napigil ang sarili. Lahat ng kinikimkim niyang galit sa mga halimaw na gumawa noon kay Jonah ay hinarap niya sa puno ng saging. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya. Bagsak ang 4 na puno. Nakita ko ang apoy sa kanyang maputing kompleksyon. Namumula ang mukha sa galit at nanginginig ang buong katawang napaluhod na impit ang pag-iyak. Tito, gusto ko pong mapabilis ang paggaling ni Jonah. Makakatulong po si Lolo sa kanya. Sige. Basta makakatulong sa kanya. Kakausapin ko si Kapab yan. Ang totoo niyan, papunta po siya dito ngayon.
Kanina lang din po kasi nalaman ni Lolo dahil kasama ko po siya sa Maynila ng buong 2 linggo. Kaalis ko lang po na mangyari ang ganito kay Jonah. Salamat, Noah. Hindi ko alam na ganito mo kamahal ang aking anak. Mula po noon, bago pa naging kami, mahal ko na siya. At hindi po nagbago yun sa kabila ng mga nangyari. Napatunayan ko pong kung gaano niya ako kamahal sa maraming pagkakataon. Lalo na nang sinabi niya kanina na sa kabila ng kapahamakang hinarap niya, pangalan ko ang tinatawag niya bukod sa pangalan niyo. Sapat na po yan para manindigan ako. Tito, ayan na po si Lolo. Dito po muna tayo, Kapabian. Magandang umaga, Bob. Ipagpasensya mo na ngayon lang ako nakapunta dito, ha. Siguro nasabi naman na ni Noah kung bakit. Naintindihan ko po. Maupo muna tayo rito sa kubo at mailiwalas dito. Nasa si Jonah? Pwede ko ba siyang makita? Hindi po mga ordinaryong taong sumalbay sa anak ko. Ang totoo po niyan, ang 3 sa kanila ay natuntun ko na. May laman ang sinabi mo. Hindi ordinaryo, Bob. Ano bang ibig mong tukuyin doon? Ipinahanap ko na po sa mga asset namin ang nakalap kong impormasyon. 3 ang unang natuntun. Mga aswang sila. Pinutulan mo sila ng mga paa at kamay. Pati na ang pagkalalaking Ha? Haswang? Kung gayoy, sakto ang dala kong tubig na ere. Mabisang maglilinis ng katawan ni Jonah. Maaari ding makatulong ito sa pagbabalik ng kanyang maayos sa pag-iisip. Ipapainom natin ito sa kanya bilang ordinaryong tubig at hindi bilang gamot. Lolo, gaano po kabilis ang bisa bago bumalik si Jonah? Nagaya ng walang nangyari. Kapag ito'y nainom niya ng mabilis ay mas maganda. Ang huling lagok niya sa tubig na ito ay maaaring mawalan siya ng malay. Hayaan lang natin. Kapag nagkamalay siya ay bagong Jonah na siya uli. Gusto ko din pong humingi ng tulong sa inyo. Kailangan ko ng mabisang panlaban sa mga halimaw na aswang na yon. Hindi ko sila pipigyan ng pagkakataong makapambiktima ng mga inosenteng babae ulit. Tutulong po ako, Tito. Nahanapin ang salirin. Mananagot ng lahat ng mga nangwalang hiya kay Jonah. Ang sinasabi ni Jonah na makulit na nanliligaw sa kanya ay siya din ang isa sa mga salarin sa nangyari sa anak ko. 3 tayong kikilos para mabigyan ng katarungan ang nangyari kay Jonah. Mayroon ako mabisang mga sandatang magagamit natin. Hindi umuwi ang maglolo ng araw na yon at nagbantay sila. Nagsimulang uminom si Jonah ng tubig na dala ni Ka Fabian ng tanghaling yon. Hindi niya namamalaya na ginagamot na siya. Ang isa sa mga bisa nito ay pagkauhaw. Pangalawang basong ininom niya ay may kakaibang naramdaman si Jonah. Sumasakit ang kanyang puson. Pinagpapawisan siya ng malamig at napapansin kong namumutla na. Lalapitan ko na siya nang pinigilan ako ni Ka Fabian. Pabayaan mo siya, Bob. Ilalabas niya ang naipunlang masamang elemento sa kanyang sinapupunan. Ang sakit! Napakasakit! Ay, Diyos ko, tulungan mo po ako! Daddy, please! Tawagan mo si Noah! Jonah, nandito lang ako. Kaya mo yan. Huwag. Oh. Kailangan makaya niyang mag-isa. Kaya niya yan. Napakasakit! Parang may lumalabas sa sinapupunan ko! Kaya mo yan, anak. Kailangang sunugin natin ang mga buhay na dugong lalabas sa kanya. Kumuha kayo ng gas o anumang masisindihan. Madali, lalabas na yan. Lumabas na! Noah, ilayo mo si Jonah. Painumin mo ng tubig. Sindan mo na, Bob! Dugong buhay ang lumabas kay Jonah. Pagkatapos kong sindihan ang mga yon, iniinom na ng anak ko ang huling laman ng bote. Ang benditadong tubig na hanggang huling patak.
May kinuha si Ka Fabian sa kanyang bulsa at ipinatak sa nasusunog na dugo na lahi ng mga aswang. Langis daw yun ng bawang at asin. Tama si Ka Fabian. Hinimatay nga si Jonah. May umiikot na naman sa labas ng bahay. Binabantayan talaga nila si Jonah. Binabantayan nga nila si Jonah, kaya binabalikan nila hanggang sa akala nila ay makakapagsilang ng bagong kalahi nila. Pues nagkakamali sila. Walang isisilang si Jonah na lahi ng aswang. Dala mo ang armas mo, Noah. Opo, tito. Sige, tayo na. Dala ko ang aking katana. Nay, huwag niyo pong bubuksan ang bito. Sa likod kami dadaan para hindi nila kami mamalayan. Ay, nasaan ang isang katana mo? Ibigay mo sa akin. Sa ligat sa matapunay ang tira nyo kung may makakapasok. Pero huwag kayong lalabas. 4 po sila, tito. Sa kabila ako dadaan. Baka meron pa sa kabilang tagiliran. Sige, magkasalubong tayo para siguradong walang makakapasok sa loob. Sabi ko na nga ba, meron pa dito. Isa ka pa! Yay! Mga ungas kayo! Hindi ko kayo bubuhayin! Ha, sumusugod sila po. Kaya na! Hindi po yata sila tinatablan ng bala. Sa mata o sa nakagangang bibig mo sila punteryahin. Kaya na! Matalas pa rin itong armas ko! Tatapusin na kitang ungas ka! Bob, may pumapasok dito. Ha? Si nanay? Eto ang bagay sa'yo! Makasalanan ang mga ngiping pating na yan! Bawasan natin! Anong ginagawa mo dyan? Ungas ka! May gustong pumasok sa loob! Walang makakalapit sa anak ko! Inipon namin ang mga bangkay ng aswang at sinunog. Nang maabo ang mga yon, saka kami pumasok ng bahay. Naiwan pa si Ka Fabian at tinitingnan kung naabo silang lahat. Tulog pa rin si Jonah, ipinasok ko siya sa kanyang kwarto at doon na siya nilinis at pinalitan ng damit ni nanay. Magdamag kaming nagbabantay, pati si nanay ay puyat dahil siyang kasama ni Jonah sa kwarto. Nagbabadya na ang panibagong araw. Kapi po, Kapabian. Noah, salamat. At dinamayan mo kami sa pagpupuyat kay Jonah. Mahal ko din si Jonah, Bob. Napakabait niyang bata. Gusto ko siyang maging tunay ko ding apo. Kaya hindi kailangan ng salitang salamat. Parang mas masarap magkape kung may pandesal ano. Oo nga po. Sandali lang at bibili ako sa kanto. Bukas naman ang mga panaderia sa ganitong oras. Baka nga, sige. Pero, dalhin mo ang armas mo, Noah. Mainam na nakahanda ka kung sakali. Ay, nagpainit ka na ba ng tubig, Bobby? Nakatimpla na po ako ng kapinay. Oh, kumusta na po ang apo nyo? Ay, natutulog pa. Mahimbing ang naging tulog niya ngayon. Ni hindi bumangon para magbanyo. Salamat sa pinainom mo, Ka Fabian. Talagang mahihimbing ang tulog niya. Kapag nagising siya babaya, ay magaan na ang pakiramdam niya. Si Noah, nasaan na? Bumili po ng pandesal sa kanto. Oh, magkape na muna kayo. Timpla na lang uli mamaya pagdating ni Noah. 10:00 na ng umaga, hindi pa rin nagigising si Jonah. Pumasok kami sa kwarto niya dahil nag-aalala na ako. Humihinga naman kaya nabawasan ang aking pangamba. Lalabas na sana kami nang bumiling siya ng higa, nakatagilid na humarap sa bintana. Nagkatinginan kami ni Noah at ngumiti habang lumalabas ng kwarto niya. Umuwi muna si Ka Fabian pero naiwan si Noah. Malapit lang naman ang kanila na halos 2 kanto lang mula dito sa amin.
Natulog naman si Noah doon sa kubo sa labas at si nanay din ay umidlip matapos siyang magluto ng aming tanghalian. Sa salas ako nakahiga at naidlip nang nakaupo habang nanonood ng telebisyon. Naidlip pala ako. Sino kaya itong kumakatok dito? Good morning po. O, Buji, pasok ka. Dadalawin ko lang po si Ma'am Jonah kung okay lang po. Pwedeng-pwede, ikaw pa. Kaya lang natutulog pa ang Ma'am Jonah mo eh. Parang hindi si Buji ito ah. Nakasapatos ito. Ang batang yun, nakatsinelas lang at luma lagi ang suot ng uniforme. Ay, tulog pa po ba? Pwede ko po ba siyang silipin? Ay nako pagpasensyahan mo na Buji. At maabala mo ang tulog ni Ma'am Jonah mo. Sige po, alis na lang po ako kung hindi pwede. Sandali lang ba Buji? Hindi na po. Sa susunod na lang po. Alis na po ako. Parang naramdaman din ni Noah ang panganib. Palabas na ang bata na magkasalubong sila sa pintuan. Matalim ang tingin ng bata kay Noah. Tinitingnan namin hanggang makalabas ito. Hinabol ni Noah ang bata pero nang makalabas siya sa gate, walang nakitang bata na naglalakad. Anong nangyari sa'yo at parang hindi ka mapalagay? Opo. Kasi napakabilis naman maglakad ng batang yun. Eh di si Buji yun, Noah. Paano niyo po nalaman? Ibig niyo po sabihin, aswang din yun? Oo. Kasi malaki ang pagkakaiba niya kay Buji. Nung unang nakita ko ang batang yon. Isa pa, hindi pupunta dito ang batang yon ng ganitong oras. May klase pa sila ngayong hapon. Kaya mamaya pa siya dadaan dito kapag pauwi na. Tama lang po palang magbantay ako ditong kasama niyo. Dapat mas maging maingat tayo sa mga taong pinapapasok natin dito. Oh, nagtanghalian na ba kayong dalawa? Anong oras na ba? Tayo nga'y kumain na muna. Hindi pa punay. Mabuti nga'y kumain na tayo. Si Jonah po kaya tito, hindi pa nagugutom? Sige, maghain na kayong dalawa at sisilipin ko lang muna ang apo ko. Sige punay. Kami nang bahala dito. Initin muna natin kahit itong ulam. Sige po. Bobby! Bobby! Sa lakas ng sigaw ni nanay, binitiwan ko ang hawak kong sandok at mabilis kaming nagtungo sa kwarto ni Jonah. Wala siya sa kanyang kama. Hindi naman siya lumuwas ng bahay kaya nagpanik kami. Nang marinig ni Noah na lumalagaslas ang shower sa banyo, nagkatinginan kami. Kinatok ni nanay ang pinto ng banyo. Jonah, apo, naliligo ka ba? Lola, baka naman pumasira ang pinto ng banyo ko sa lakas ng kabog nyo. Daddy? Kailan pa kayo umuwi? Oh, Noah, nandyan ka din? Aba, all-star cast yata kayo ngayon Oo anak. Sige tapusin mo na ang shower mo at makakain na tayo. Hi love. Mas maganda sigurong doon na kayo maghintay sa labas para naman makatapos na akong maligo, ano? Sige apo, sumunod ka na lang sa kusina nang makakain na tayo. Okay po. Bumalik ang sigla sa mukha ni Jonah. Tama ang sinabi ni Ka Fabian na kapag nagising siya, bagong Jonah na siya. Nainip kami sa kahihintay sa harap ng mesa, walang Jonah na lumabas ng kwarto niya. Kaya naisip ni nanay na puntahan siya. Naggulat si nanay na makitang natutulog ng walang saplot sa katawan si Jonah. Mabilis niyang binihisan ng apo, sa kanya kami tinawag. Akala ko dahil naligo kanina ay okay na siya. Baka po gusto pang magpahinga at hindi pa nagugutom. Pabayaan na lang muna natin siya. Bumabawi po siguro sa mga gabing hindi siya nakakatulog. Hello? Salamat. May asset po ba kayong kumikilos dito? Meron. Nakita daw ang impaktong si Enrico Rizzo doon sa motor shop na pinuntahan ko noong nakaraang araw. Balikan po natin eh. Maiwan ka na lang para may kasama sila rito. Ako na lang. Mas delikadong maiwan silang dalawa lang ni nanay dito.
Baka po si Lolo Fabian to. Magandang hapon. Fabian, pasok ka. Ay, may kasama ako. Estudyante daw siya ni Jonah. Magandang hapon po. Si Ma'am Jonah po. Oy, Sir Noah, nandito din po pala kayo. Uy, binabantayan niyo po si Ma'am. Buji, tulog pa si Ma'am Jonah mo. Kilala mo din pala si Noah. Opo, pumupunta po siya sa eskwelahan namin kapag hinahatid saka sinusundo si Ma'am. Iwan ko na po itong pinakuha ni Ma'am Jonah sa akin sa mesa niya. Sige po, uuwi na po ako. Salamat, Buji. Teka lang. Kumain ka muna bago ka umuwi. Para mamaya, hindi ka nakakain doon sa tinitirahan mo. Gusto mo? Halika. Doon ka sa mesa kumain. Salamat naman at dinadalaw mo ang Ma'am Jonah mo. Sa dami ng estudyante ng ma'am mo, ikaw ang hindi nakakalimot sa kanya. Hinahanap ka din niya. Nang makaalis na si Boji, noon ko sinabi sa kanila ang kaibahan ng batang pumunta dito kanina sa batang dumating ngayon. Nalaman na rin ni Ka Fabian na mayroong gumaya sa batang yon. Ayon sa kanya, ang aswang daw ay shape shifter. May kakayahang gayahin ng kahit sino o kahit anong hayop. Ito ang paraan nila para malinlang ang bibiktimahin. Hindi ligtas si Jonah kung maiiwan siyang sinanay Krising lang ang kasama. Dahil nakapasok na ang aswang sa bakuran namin hanggang sa loob ng bahay, kaya nagbigay si Ka Fabian ng suhisyon para maprotektahan si Jonah. Mabuti na lang. At maraming itinanim na suha at kalamansi dito sa likod bahay. Si tatay noon. Ito palang mainam na pangontra sa mga aswang para hindi sila makalapit kay Jonah. Sige. Lahat ng mapuputol yung mga sanga ay dito ninyo ilagay. Aalisan ko ng dahon. Iipunin naman itong mga dahon na ito ang maipangpaligo ni Jonah. Anong gagawin natin dito, Lolo? Ilalagay ang mga ito sa lahat ng mga parte ng bahay na maaaring daanan ng mga aswang, gaya ng pinto at mga bintana. Ipapako natin ang mga ito. Takot sila sa tinik ng suha o kalamansi man. Kapag kasi nahagupit sila nito, tsak nakakapit sa katawan nila ang mga tinik nito na pagsisimula ng kanilang impeksyon. Salamat puli kapabiyan sa pagtulong mo sa amin. Sa iyo din, Noah. Pwede ring dalhin ang mga ito kung haharapin ang mga aswang. Hindi pa sila tinatamaan ng mga ito matatakot na eh. Sakto po ito. Pwede po bang samahan niyo ni Noah, sina nanay at Jonah dito? May pupuntahan lang ako pagkatapos nito. Ay, ba sige. Ako ang bahala sa kanila. Sasamahan ko po kayo, Tito. Sige. Maiwan naman si kapabiyan dito eh. May makakasama sila. Dahil tatlo kami, mabilis naming naikabit ang mga tinik ng suhat kalamansi sa mga bintana at pintuan ng bahay maging sa pinto mismo ng kwarto ni Jonah. Nasa loob silang tatlo nang umalis kami ni Noah. Nagdala kami ng sanga ng kalamansi at suha bukod sa mga armas namin na ginagamit. Kalat na ang dilim sa paligid. Habang nasa biyahe kami papunta sa kabilang bayan, nananalangin akong sana'y naroroon ang target namin. Nang makita ko ang arko ng bayang sadya ko'y mabagal na ang takbo ng aking sasakyan. Nang dumaan kami, bukas nga ang auto shop. Talagang naghihintay sila ng kliyenteng papasok na magpapagawa. Malamang din ang gagawing hapunan ng mga ito. Nagmaniobra ako para balikan ang shop nila. Nagsuot kami ng baseball cap at salamin ng degrado para hindi ako makilala ng mga naunang nakainkwentro ko dito. Itinutok ko ang kotse sa harap ng shop nila. Magandang gabi mga boss. Ipapacheck ko lang itong aircon ng sasakyan ko. 4 ang nandito sa labas at isang nasa loob. Tingnan mo nga yung aircon na sinasabi ni Bossing Marte. Pamilyar ang boses ng animal na pinutulan ko ng paa at kamay. Oh, bakit isinara ang gate nyo? Closing na ba? Hindi pa naman. Kaya lang, mainam nang walang istorbo habang ginagawa ang air condition ng sasakyan mo, boss. Ganun ba?
Sa bagay nga, para mapabilis matapos. Sandali lang at bubuksan ko. Ay, oo, siyempre. Mga expert kami sa aircon eh. Lapit na kayo dito. Akin ang final touch. Atras! Kalaban na bang yan? May mga tinik ang loob ng sasakyan! Sa tingin nyo makakatakas pa kayo, ha? Kalaban niya kami! At ito ang nababagay sa inyo! Sintensya na natin, Nova. Tatakas pa kayo, ha? Kiniliti mo sila, Nova. Ganito dapat. At tatanggalin natin sila ng kamay. At kasunod ang ulo! Direkta na po dito! At ikaw, eto naman ang para sa'yo! Pagsisisihan niyo to! Ako ang magbibigay ng final touch, ungas ka! Noah, ilagay mo sa liig nitong kampo ng dilim na ito ang tinik ng suha na yan! Wag! Kung ayaw mong ipalulong ko sa iyo ang buong bawang na ito, sabihin mo sa akin, saan ko makikita si Enrico Rizzo? Hindi ko alam. Hindi ko kilala ang sinasabi mo! Ngayon siguro, alam mo na kung nasaan ang hayop na yon! Sasabihin ko na! Sindihan mo ang apat na yan, Noah! At ikaw, kung ayaw mong maabo, ilang kayo ng babuyin yung anak ko, ha? Sinong binabuhi-daba yan ay hindi ko alam ang sinasabi mo! Tarantado! Sinungaling kang ungas ka! Sinabi ng anak ko na kasama kang naghanay sa kanya! Hindi ako kasama doon ay nagkakamali ka! Tito, ipanguya na po natin ang bangot asin na to. Sa bulsa ko. Walang say-say na buhay ng hangal na yan. Wag hindi! Sasabihin ko na! Nasa matigong siya! Sa malaking bahay na puti, nasa gitna ng bukid kasama ang asawa niya! Ilan pa ang buhay sa mga humali sa inyo, sa anak ko? Napaslang niyo na ang apat. Alam ko, kami na lang ni Sir Enrico ang buhay. Pwes, isama ka na rin sa mga nananahimik na! Nagliyab ang katawan ni Lucio hanggang sa tuluyan siyang maabo. Walang kumikibo sa amin ni Noah habang bumibiyahe pa uwi. Maliwanag sa daan dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga poste ng kuryente, kaya hindi ako nagulat na mayroong mga sumusunod sa aming naglili parang mga aswang. Ito na ang mga nakarinig ng alulong ni Lucio kanina. Maganda ka, Noah. Po, lagi naman po akong handa, Tito. We got company. Tumingin ka sa side mirror. Lumilipad po sila, Tito. Hihinto ko sa tapat ng ilaw para hindi tayo lugi. Maliwanag ang paningin nila sa dilim at doon tayo mahina. Kaya bago ko ihinto ang sakyan, ikabit mo na sa katawan mo ang mga sadyatang mayroon ka. Opo. Ready? Noah, pasalubungan natin ang mga oras na ito! Sinabi niyo po eh. Ngayon na! Hindi po sila tinatablan ng bala, Tito. Ikinukubin nila ang pakpak sa katawan nila. Pwes, bibigyan natin ng katapat ang pakpak nila. Tito, naging 4 na po sila. Hayan na. Impakto ka! Nagkamali ka ng niyakap! Lalasugin ko ang pakpak mo. Impakto ka! Tito Bob, binalot na kayo ng pakpak niya. Hindi niya ako maisan. Siya ang dadalawahan ko. Isa sa lalamunan at isa sa puso ang sabay kong naitalak sa halimaw na ito. Tito, sa likod niyo! Ang sakit mo na. Ito ang sa iyo! Tito, Ang hapli! masugatan kayo sa likod. Susugod ka pabalik, ha? Ito ang sayo. Mangisay ka sa... Anak ka ng bubuling aswang ka! Nakatakas po ang isa. Tayo na. Tito, malalim po yata ang sugat niyo.
Ako na po magmamaneho. Hindi ako nagpahatid sa ospital. Dumiretso kami sa bahay dahil alam kong naroroon si Ka Fabian. Malulunasan niya ang mga sugat na gawa ng mga kuko ng aswang. Ating gabi na halos nang makarating kami sa bahay. Hindi naman sila natutulog kaya narinig nila ang pagpasok ng sasakyan ko. Pabilis kaming pumasok sa loob ng hubarin ko ang aking suot na leather jacket. Nakita nilang umaagos ang dugo sa aking likod at balikat kaya hinubad ko ang suot kong sando na panloob. Ay, Panginoon ko, kahaba naman ang sugat mo, anak. Parang malalim pa. Nakabuka mga sugat. Fabian, anong gagawin natin? Kumuha ka ng daon ng bayabas sa labas, Noah. Madali ka. Opo. Sa tabi po ng kubo mayroon, di ba? Oo, sandali. Dalhin mo yung ring flashlight. Ay, kailangan natin ng mainit na tubig, Kakriseng. Sandali at magpapainit ako. Iba po ang hapdi, Kapabian. Parang may mga langgam na kumakagat sa kalamnan ko. Dumapa ka dito sa sofa, Bob. Tiisin mo lang Mas mahap dito. Kaya ko po yan, Kapabian. Idiretso mo na sa kusina, Noah. Nandun si Kakriseng. Opo, Lolo. Nang malanggas ng pinakulo ang dahon ng bayabas at nilagyan ni Ka Fabian ng pulbos na animo ay abo, doble ang hapdi na dulot nito. Pinainom niya ako ng tubig na alam kong benditadong tubig. Ipapatahi ko sana kay Noah pero pinigil ni Ka Fabian. Dahil pagkalipas daw ng ilang oras kusang maghihilom ito. Hindi na ako nagtanong pa kung paano mangyayari yun. Ang mahalaga na lapatan ng luna sa mga sugat na gawa ng matatalas na kuko ng aswang. Hindi po ba kayo inaantok? Magpahinga na po kayo, Kapabian. Ikaw, Noah. Alam kong pagod ka rin. Umidlip ka muna. Ay, kaya ko pa. Ikaw ang umidlip. Kakriseng, matulog ka muna. Ay, paano ba ako maiidlip kung ganito ang kalagayan ng anak ko? Oh, Jonah? Good morning. Oh, love. Bakit parang nakakita ka ng multo? Apo, ayos ka na ba? Opo naman. Ano pong nangyari kay Daddy? Lola Fabian. Akala ko po nasa Maynila kayo kasama ni Noah. Nasugatan ng kalaban ang daddy mo, Apo. Tapos na ang seminar po. Ilang araw na din kami ni Noah dito. Dad, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Ikaw, kumusta ka na? Okay na po ako. Kaya kasi gusto ko mag-resign ka na sa sandatahan eh. Lagi na lang ako nag-aalala kapag naka-duty kayo. Isa ka pa, Noah Cruz. Kayang dalawang papatay sa akin sa kaba eh. Pagpasensya mo naman damang napili namin profesyon ni Tito Bob. Ayan mo, anak. At tutuparin ko ang hinihiling mo. Bigyan mo lang ako ng oras. Matagal niyo na pong sinasabi yan, Dad. Pwede niyo namang ituloy na lang ang plano niyong magtayo ng hardware dun sa bukana ng poblasyon. May mapupuhunan naman kayong pera. Okay, sige. Mga ilang araw pa. Magaling na nga ang anak ko. Naaalala ang lahat ng mga kahilingan niya sa akin at kay Noah. Sinabi ni Ka Fabian na magaling na si Jonah. Nag-uusap sila sa kubo habang nag-uumaka. Di ko na malayan na naghilom na rin ang mga sugat ko sa likod. Nagulat si nanay nang makitang natuyo na ang mga sugat ko. Nagtapat si Ka Fabian na ang inilagay niyang pulbos ay mula sa abo ng natupok na aswang. Upang hindi humalo sa sistema ko ang impeksyon ng pagiging aswang, pinainom niya ako ng benditadong tubig. Pagbibigay daw sa akin ng gilas at lakas na gaya ng aswang pero hindi ako magiging aswang. Kumain lang kayo at marami akong nilutong ulam. Nakakasawa din kasi ang palaging tinapay at kape lang sa umaga. Hey, tama ka naman, Kakriseng. Almusal daw ang important meal of the day. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa pagtuturo. Alam mo na ang lahat na nangyari, anak? Opo, Dad.
Nagtanong na din ako kay Noah. Magsisinungaling pa sana kaya lang pinilit ko. Pero alam niyo ang lahat ng nangyari ay hindi ko matandaan. Wala akong naaalala sa mga naganap sa akin. Hindi ko tuloy alam ngayon kung mahihiya ba ako sa tao kapag lumabas ako ng bahay o parang walang nangyari lang. Walang nangyari, love. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan tayo. Hindi sila parte ng buhay natin, kaya wala tayong pakialam sa kanila. Ay, tama si Noah, apo. Nilinis kang muli ng Diyos, kaya wala kang dapat ipangamba. Isa pa, hindi dapat nakadepende sa ibang tao kung paano tayo mamumuhay o kikilos sa harap nila. Magsisimula tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin kung gusto mo. Pwede tayong lumipat sa probinsya ng lolo mo. May lupain tayo doon na pwedeng tayuan ng bahay. Hamak laki ng lugar natin doon kumpara dito. Eh, paano naman si Noah kung lilipat kayo? Eh di, uwian nyo na ding maglolo ang bahay nyo doon. Ibig po bang sabihin dahil lang tayo dito sa probinsyang to? Abay, oo. Ang lola Amanda mo at ako ay magkaibigan. Lolo Fabian mo naman at si Roberto ay magkaibigan. Sa lahat ng kalokohan ay magkasangga sila. Sumali lang kaming pareho ng lola mo sa beauty contest. Nung nanalo kami, may premyo syempre at doon kami nagsimula. Nangupahan kami tapos dito kami nakakita ng trabaho. Hanggang sumunod ang mga lolo nyo dito at nakapagtrabaho. Kaya nga noong ikasal kami ay nag-ipon kami para makabili ng matatayuan ng bahay dito. Ang iniisip ko ngayon ay ang kalagayan ng anak ko. Gusto ko siyang tulungang makapagsimulang muli. Tama nga siguro ang sinabi ni nanay na umuwi na kami sa probinsya nila. Tinawagan ko ang kaibigan ng yumao kong asawa na nasa real estate business para ibenta ang bahay at lupang ito. Doon tayo magsisimula. Pwede ka naman magturo doon. Sige po, Daddy. Basta't kasama ko kayo. Okay, may tatapusin lang akong mahalagang misyon. Huling misyon, bago tayo umalis sa probinsyang ito. May naghahanap sa iyo, Bobby. Nasa labas na si Benita. Ang talas naman yata ng pakiramdam ko ngayon. Sige po, Nay. Hindi ko kilala, kaya hindi ko pinapasok. Mabuti pa ipuntahan mo muna. Hindi rin naman sinabi kung ano ang kailangan niya. Puntahan niyo na po, Dad. Baka importante yon. Naninibago ko sa sarili ko. Matalas ang pakiramdam at pangamoy ko ngayon. Hi, good morning. Hey! Come in. It's been a long time. Yeah, pati si Tita Crising hindi na ako nakilala. Kahit nga ako, hindi ko nakilala ang profile picture mo eh. So, saan ka naman nakarating pagkatapos ng mahabang taon? Sa Europa ako nagpagaling ng lahat ng sugat na dulot ng masamang bangungot na sinapit ko dito. Si Benita ay matalik na kaibigan ng yumao kong asawa. Matagal na panahon namin siyang hinanap hanggang sa mawala na ang asawa ko. Nakita ko lang ang profile niya kaya nagkaroon ako ng contact sa kanya. 1 taon din ang lumipas bago nagkaroon ng komunikasyon sa kanya. Bago pa siya bumalik sa Pilipinas at nagtayo ng architectural firm sa Maynila. Dahil nakatapos naman ang arkitekto gaya ng asawa ko, ay pinakiusap niya sa akin na sana manatiling lihim ang kanyang nakaraan. Ito ang disenyo ni Rebecca na pangarap niyang bahay. Nagawa pala niya. Mabuti pa siya. Maayos ang naging buhay niya bago pa siya nawala. Oo. Pinag-ipunan ko to. Maipatayo lang. Kaya lang bago makumpleto, nawala naman siya. Kaya hindi niya na nakita nang matapos ito. Bakit mo pa ibebenta? Hindi ba dapat alagaan mo to? May sentimental value ito na dapat mong pahalagahan. Gusto kong ilayo dito ang anak ko, Benita. Gusto kong magsimula siya ng bagong buhay sa probinsya nila nanay. Hindi siya gagaling ng lubusan kung mananatili kami dito sa lugar na ito.
Anong ibig mong sabihin? Kagaya mo rin siya. Gusto makatakas sa bangungot. Kaya lang, mas mabigat ang pinagdadaanan niya. Nasaan siya, Bob? Gusto ko siya makita. Tayo na sa likod. Nandun sila nanay. Ngayon lang bumalik ang katinuan niya. Kala ko nga, hindi na siya makakabawi eh. Naawa ko sa anak ko. Kaya gusto ko siyang ilayo dito. Siya ba ang magandang yan, Bob? Kamukha ni Rebecca. Oo. Sila ang magkamukha ng mami niya. Nice, si Benita po. Best friend ni Rebecca. Ito naman ang aming unika iya, si Jonah. Kumusta po? Hindi niyo na po ba ako natatandaan, Tita Crising? Hi, Jonah. Hindi na talaga siya makikilala ni nanay dahil malaki na ang nabago ng siyensya sa mukha niya. Madalas dito sa amin noon si Benita. Bigla na lang siyang nawala dahil lumayo din sa lugar na ito. Biktima din ng panghahalay si Benita. Sa 3 salarin, isa lang ang nanagot sa kasalanan at ang dalawa ay malamang pagala-gala pa hanggang ngayon. Alam niya ang hirap ng loob ng isang biktima kaya awang-awa siya kay Jonah na ipinaramdam niya sa simpleng pagyakap ng unang magkaharap sila. Mabilis naman siyang nakagaan ng loob ng aking anak. Tama. Natatandaan ko ang pangalang Benita Esor. Madalas kang kalaro ng Scrabble ni Rebecca noong buntis siya kay Jonah. Pasensya ka na at hindi kita nakilala. Ang gandang-ganda mo na kasi. Ibig kong sabihin, maganda ka na dati. Pero mas maganda ka ngayon. Okay lang po yun, Tita. Medyo nagkalaman ng konti ang bulsa. Ayun, nakabili din ng cream na pampahid sa mukha kaya nagbago ang hilat siya. Ay, sige. Dito muna kayo at mag-aasikaso lang muna ako ng tanghalian natin. Dito ka naman ng hali, Benita. Dito na po kayo mag-lunch, Tita Benita. Sige po, Tita. Kumusta ka naman, Jonah? Okay naman po na hindi okay. May mga bagay po kasing nangyari na hindi ko masyadong maalala ng malinaw. Nangyari sa akin pero parang hindi naganap. Lahat ng mga taga rito alam ang nangyari. Kaya hindi ko po alam kung ano dapat ang magiging reaksyon ko kapag lumabas ng bahay. Kapag tinitingnan ako ng tao, tsak na uusgahan nila ako. Mahirap mahiya ng walang dahilan para mahiya ka sa ibang tao. Ano man ang nangyari ay hindi mo ginusto. Ang paglimot ay nagagawa yan pansamantala dahil gusto nating malimutan. Pero kapag bumalik ka sa lugar kung saan nandun ang lahat ng nagpapaalala sa iyo ng naganap, babalik ang alaalang yon. Pero dapat matapang kang haharap. So, makakatulong sana ko ang bagong simula sa ibang lugar. Tama ba ako, Benita? Oo. Salamat po, Tita. Masarap siguro ang may mami, ano? Masarap kung ihilahin kang pataas. Masakit kung siya mismo ang maglulubog sa'yo. Meron po bang inang kayang gawin yan sa anak niya? Bata ka pa, Jonah. Meron. Maraming inang ganon. Kayang tumanggap ng pera kapalit ng pananahimik. Hindi iniisip ang sakit na nararamdaman ng anak na niyurakan ng pagkatao ng iba. I think na mas maganda kung mag-lunch muna tayo. What do you think, Benita? Yeah, sure. Kailangan kong putulin ang usapan nila bago patuluyang humalagpos ang damdamin ni Benita kasi ang sinasabi niya ay ang mismong nangyari sa kanya. Na kaya ng ina niyang tanggapin ang pera kapalit ng huwag isangkot ang 2 lalaki sa krimen na kayang bayaran ng ina niya. Pumasok kami sa loob ng bahay nang mapansin ni Benita na mayroong mga sanga ng suha at kalamansi ang mga bintana at pinto. Hindi siya nagtanong pero ang mga titig niya sa akin ay nagtatanong. Sa assessment mo, Benita, magkano kung may bebenta ang bahay at lupang ito? Gaano pa kaluwang ang orchard sa likod bahay? Nasa 1,700 square meters pa yun. Maluwang pa pala. Kaya nito ang 10 milyon. Pwede na. May mapupuhunan na kami magagamit.
Clear title ito. Kaya walang magiging problema ang makakabili. Pero may babawasin tayong 0.3% sa gross amount, okay? Para yun sa ahente. Kasi maraming kliyente ngayon ang gusto yung ganitong tipo na i-renovate na lang nila. Deal. Ikaw na bahala. Total, nakita mo naman ang buong paligid. Madaling i-deal itong property mo. Nasa city proper at along the main road. Kaya marami pwedeng gawin sa harapan ng bahay kasi malaki pa ang espasyo sa harap. Ay, sana lang mabili ito ng maaga. Sana makapagpatayo din tayo ng ganitong bahay sa probinsya niyo, Lola. Huwag kang mag-alala, Jonas, sa pagbibilan nito. Kaya niyo pang makapagpatayo kung sa probinsya ni Tita Crising. Mura lang ang materialis doon at saka ang labor fee. Nang makaalis na si Benita, dumating naman sina Noah at Ka Fabian. Naikwento ko na sa kanila ang tungkol sa pagbebenta ng bahay at lupa. Nanghihinayang man ako sa napundar ko na bahay pero mas kailangan kong protektahan si Jonah. Ito ang araw na gagawin namin ni Noah ang pagharap sa halimaw na nagsimula ng gulong ito. Dalhin nyo ito. Tigisa kayo. Makakatulong yan sa inyo. Siguraduhin yung sa mukhang spray para yun ang agad masunog. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagaang sentensya na ginawa niya. Ngayon ko lang naisip na kaya siguro sa dami ng mga tao na nasa listahan ng mga missing person dito sa bayan natin, maging sa mga katabing bayan, ay hindi na nakikita. Malamang nabiktima sila ng mga aswang. Kinakain sila, pero walang mga nare-report na mga natatagbo ang bangkay o kalansay. Pwede din namang nagiging tagasunod ang mga biktima nila. Pwede po bang maging tagasunod ang isang biktima ng aswang? Oo. Kapag sila'y na-impeksyon gawa ng mga laway ng mga ito, o kaya'y napakain ng laman ng tao na nilagyan ng laway ng mga aswang, sila man ay magiging aswang din. Kaya kaya silang pasunurin ang kanilang pinuno. Iyon po ba kaya ang dahilan kung bakit naging biktima si Jonah pero hindi siya pinatay? Malamang na ganon ang intensyon nila. Kaya siya dinadalaw dito ng mga aswang ay binabantayan kung siya ba talaga'y nagdadalang tao. Pero nagkamali sila dahil nalinis na si Jonah ng binditadong tubig at nailabasan niya ang maaring punla sa kanya ng mga halimaw na yon. Kailangan natin tapusin ang mga halimaw na yon. Bago pa lumatag ang dilim, nasa biyahe na kami ni Noah. Sa kabilang bayan pa ang sinasabing lugar na pinagtataguan ni Enrique Rizzo. Sasakyan ni Noah ang ginamit namin dahil pwedeng makilala ang sasakyan ko ng aswang na nakatakas sa amin noong nakaraang gabi. Nang pumasok na kami sa bayan na sinabi ni Lucio, mahigpit ang hawak ko sa aking katana. Malikot ang aking mga mata sa dinadaanan namin dahil maaaring ang mga taong nakikita namin sa kalsada ay aswang. Nakalagpas na kami sa arko ng Matigong mula sa highway ay makikita ang malaking bahay na puti na nasa gitna ng malawak na tigang na lupa dahil naani na ang mga palay na tanim dito. Nagpark si Noah malapit sa malaking bahay na puti sa pagitan ng mga punong kahoy na hindi mapapansin agad dahil itim ang kulay ng kanyang sasakyan. Nakasuot kami ng black rubber dive suit para komportabling kumilos at hindi makikita agad ng kalaban. Marami ang nasa loob ng bakuran. Bukas po ang gate. Baka may hinihintay lang silang darating. May paparating na sasakyan. Tapa! Babae ang nagmamaneho. Sundan natin ang pumasok na sasakyan. Oops! May kinukuha po sila sa compartment. Tao? Taong inilabas nila. Hindi. Tito. Parang si Boji po ang batang yon. Dahan-dahan. Ngayon na! Hudas ka! Kunin mo si Butchinoa. Dalhin mo muna siya sa sakyan. Hindi ko nakikita ang ungas na Enrico sa mga lalaki na andito sa labas ng bahay. Sakto. Magpapakalasing kayo.
4 na lang po sila. Saliig para hindi makagawa ng ingay. Got it, sir. Ito ang pulutan ninyo, mga hangal. Dalawa ang nasa loob. Pero wala ang target. Tito, pasukin na po natin. Parang nilalaway ng babaeng dala nila. Ungas kang kinayupa ka. Babangon pa kayo mga peste kayo, ha? Buksan mo ang sprayer, Noah. Painumin natin ang dalawang ito. Pinainom namin ang 2 biktimang ipinasok nila. Mga babae na nakauniforming pang high school. Malamang mauulit lang ang ginawa nila sa anak ko. Pinasok namin ang 2 kwarto dito sa ibaba at ang 4 na kwarto sa itaas pero wala si Enrico doon. Lalaki din pala ang nagmamaneho ng sasakyan dahil nakita ko siyang naghubad ng peluka at hinubad ang suot niyang damit pambabae kaya hindi ko na pinatagal pa. At mula sa likuran, ginilitan ko siya ng leeg. Hanggang ulo na lang niya ang hawak ko at bumagsak na ang katawan. Pabalik na kami nang magkamalay ang mga biktima nila. Okay na ba kayo? Ikaw, Boji, paano ka nakuha ng mga aswang na yun? Tama po si Ma'am Jonah. Aswang po si Sir Enrico. Hindi na kayo nakakibong dalawa dyan. Tito, nangingisay po yung 2 babae sa likod. Ihinto mo, Noah. Maglalaway na sila. Tumitirik po mata nila. Ibaba niyo na po. Bilis! Ang tubig. Buksan mo ang sprayer. Buji, buksan mo ang sprayer nang nasa baywang ni Sir Noah mo. Lunukin mo. Hindi pwedeng ayaw mo. Sorry. Sige, lunok! Naghintay kami ng ilang saglit. Nang makalmante ang 2, isinakay naming muli at isinama namin sila sa bahay dahil nandoon si Ka Fabian na mas nakakaalam ng mga bagay na pwede pang gawin sa kanila. Maluwag ang kalsada ng mga oras na yon kaya mabilis kaming nakarating sa bahay. Nang maipasok na ni Noah ang sasakyan, mabilis ang naging kilos namin dahil sanay naman kami sa ganoong mga emergency na pagkakataon. Alam agad ni Ka Fabian ang gagawin sa kanila. Nang makatiyak kaming ligtas na ang mga biktima, nakahinga kami ng maluwag at doon na muna sila nagpalipas ng gabi. Hindi naman ako mapakali ng gabing yon kaya sa kubo kami nagpahinga ni Noah. Sa kaya nagtago ang ungas sa Enrico na yon. Pero sabi ni Buji kanina, kasama siya ng mga kumuha sa kanila. At hindi nila planong paslangin ang mga biktima nila. Maaari pong gusto nila maging kauri nila. Yung 2 estudyante, malamang gusto nilang maanakan yun. Marami na rin po kasing napaslang natin sa kanila. Tama ka. Gusto nila magparami. Kailangan matulop natin ang hangal na yon bago pa siya makapambiktima uli. Kung doon po siya nakatira, uuwi siya doon. Balikan po kayo natin ng alanganing oras bukas ng gabi. Tama ka. Balikan natin. Aantukin lang ako dito sa tinimpla mong kape, Noah. Pareho pala tayo ng epekto sa kape. Ang iba kapag nagkape daw, hindi nakakatulog. Tayo naman kapag nagkape, mabilis antukin. Ihatid na lang natin bukas sa mga estudyante ang tinangay ng mga aswang. Tito, hindi po kaya masundan din sila dito ng mga aswang? Kung sakaling dumating sila, maganda yon. At hindi na tayo maghahanap sa kanila. Pero tito, napansin ko lang po na kanina ang bilis po ng mga kilos nyo. Hindi nila namamalayan ang paglapit nyo. Nasa likod na nila kayo, kaya mga patali may nakatutok na sa leeg. Nang mamalayan nila, huli na. Putol ng ulo nila. Magmula ito nung masugatan ako, na ginamot ako ni Ka Fabian. Mula daw sa naabong aswang, ang pulbos na inilagay niya. Ang karakter na aswang na sumama sa sistema ng katawan ko. Pero dahil sa tubig na pinainom niya sa akin, ay hindi ako impektado ng pagiging aswang. Totoong mabisa pala yun. Umiepekto sa akin ang kape, Noah. Pahinga muna tayo. Pero hindi kailangan mahimbing. Sa bagay, may inilagay ako sa paligid ng bahay, lalo dyan sa gate kapag may pumasok. Nauna pang maiglip sa akin si Noah kaya pala hindi na sumasagot sa mga sinasabi ko dahil tulog na.
Napipikit na ang mga mata ko sa sobrang antok at dahil na rin sa pagod at ilang gabing puyat ay naidlip na rin ako. Naalimpungatan ako nang may mga yabag na animoy mga kabayong dumadamba sa labas ng bakod at nagpupumilit na umakyat. Noah! Noah! May mga bisita tayong nasa labas. Nagpapaso ka na. Manda ka. Ho, ilan po sila, Tito? 3 halimaw. Mabuti na lang. Maliwanag ang sikat ng buwan. Kitang-kita ko ang mga haliwaw na to. Tana! Hindi kayo makakapasok dyan sa loob ng bahay. Mga hunghang kayo. Ang tatala sa mga kuko. Mga hangal kayo! Hindi mo akong madadali, loko! Salagin mo to! Ah! Hey! Talagang hindi kayo maubos, ha? Ayaw niyong tantanan si Jonah! Hey! Lasapin mo ang laso ng paging yan! Ungas ka! Ito ang bagay sa kagaya mong namimilipit sa abdi ng buntot pagip! Bakit ang mga ehengot na to ay naglulusuban dito kapag madaling araw? Mas malakas sila sa ganitong oras. Ito ang tinatawag na Devil's Hour sa kanila. Inipon namin ang mga halimaw na bangkay na. Binuhusan ko ng gasolina ang mga ito at sinindihan. Nagpuputukan ang mga laman nila habang nagliliyab. Nang maabo na ang mga ito, ay lumiliwanag. Pagkatapos na mag-almusal, magkasama naming inihatid ang 2 estudyanteng babae sa kabilang baryo. Huli na naming inihatid si Boji. Kailangan kasing kasama namin si Boji dahil baka kami ang mapagkamalang tumangay sa 2 babae. Nasa tapat pa kami ng bahay ni na Boji nang marinig ko ang malakas na palahaw na iyak ng bata. Lumabas ako ng sasakyan para makita ang bata kung bakit humihiyaw ng iyak. Loko-loko pala tong tatay at nanay ni Butchie eh. Ginagawang pansimbag ang mukha ng anak. Pati mga kapatid ay sinisigawan si Butchie. Tito, hindi po nila anak si Boji. Anak po si Boji, ng pinsan ng babaeng sumasabunot sa kanya. Patay na po ang ina niya at hindi kilala ni Boji ang tatay niya. Hindi na babagay si Butchie sa kanila. Tutal, wala na siyang magulang. Ako magiging tatay niya. Tito, baka po makasuhan tayo niyan. Sila ang kakasuhan ko ng child abuse. Mga lintik sila. Ang laki mong kumang ano? Yang laki ng kamay mong yan? Hindi ka na nahiyang ipangsampal yan sa liit ng batang ito? Eto ang tikman mo. Ang kamao ko! Ah! Boji, halika na. Doon ka na titira sa amin. Tahan na. At hindi ka na nila masasaktan doon. Si Tito Bob na bahala sa kanila. Huwag mong tatangkaing lapitan si Butchie. Ipakukulong kitang hinahiw pa ka. Kung hindi nyo kayang mahalin, kami ang magbibigay nun sa kanya. Tandaan mo mga sinabi ko. Dahil kakasuhan kita ng child abuse at maltreatment of minors. Inuwi namin si Boji. Ako mismo ang aampon sa kanya. Sobrang awa ko sa bata. Halos mabingi daw siya sa lakas ng sampal at suntok na tumatama sa murang katawan niya. Iniligtas namin siya sa mga aswang pero parang mga halimaw din pala ang mga kamag-anak niya na kung tratuhin siya, parang tuta lang. Mabait at magalang na bata si Boji. Siya ang batang laging naaalala ni Jonah. Nagulat pa sila nanay at Jonah nang ibinalik namin si Boji sa bahay. Oh, napanat na mumula mukha mo, Boji. Hindi ka na makapagsalita. Halika nga dito. Ginagawa parang pansimbak ng pamilyang yon si Butchie. Sinasabunutan ng tiyahin at yung tiyuhin naman sinusuntok. Mga halimaw din sila, Lab. Kawawa lang si Boji sa kanila. Oh, maghahain na ako at nang makakain na tayo. Buji, kakain ka dito ha? Tulungan ko na po kayo, Lola. Diyan ka lang muna, Boji. Kakain na tayo. May ipaalam sana ako sa inyong maglola eh. Ano ba yon? Ay sana maganda anak. Sana ampunin mo na si Buji. Kawawa naman.
Siya nga po, Daddy. Iyon nga sanang ipaalam ko eh. Ako ang ampun kay Buji. Talaga po, Daddy? Gusto namin ni Lola yan. Sige. Gawin mo ng legal, Bob. Para hindi nila mahabol si Bonji sa inyo. Iyon nga po ang plano ko. Kailangan maayos ko ang adopsyon kay Buji bago kami umuwi sa probinsya nila nanay. Pagkatapos ng tanghalian, sinabihan ko si Bodji na maligo na at may pupuntahan kami. Nagulat kami nang hubarin ni Bodji ang damit niyang suot. Marami siyang mga pasa sa katawan, maging sa tiyan ay mayroon. Kinunan ni Noah ng larawan ang mga pasa sa buong katawan, mga bakat ng kurot. Hindi ko napigilan ang awa ko at niyakap ko siya. Wala akong kapatid at wala din akong anak na lalaki kaya sabik din akong magkaroon ng isa pang anak. Sinamahan ko siya sa eskwelahan para ipagpaalam sa mga guro niyang hindi muna papasok. Dahil maaari siyang guluhin ng kapatid na kanyang ina, dinala namin si Noah, si Bodji sa ospital para makunan ng sertipiko ng pang-aabuso at pananakit sa bata. Mas mabilis kung maampun si Buji sa mga ebidensyang may ipon natin. Maganda palang ikinonsulta ko din siya sa psychologist para sa kanyang trauma. Napagod ang bata kaya nakatulog si Buji sa likod. Sana nga po lumaking hindi nagtanim ng galit si Bodji sa mga kinalakihan niya kasama sa bahay. Lalaki siyang mabuting tao. Kulang siya sa pag-aaruga at pagmamahal. Kaya alam kong kayang-kaya kong ibigay yon sa kanya. Kayang-kaya po nating ibigay sa pagmamahal sa kanya, Tito. Sana lang matunto natin ng mas maaga ang ungas na Enrico na yon. Ngayon, dalawa silang dahilan para iwan namin ang lugar na ito. Napag-usapan na din po namin ni Lolo ang tungkol dyan. Gusto na rin po niyang bumalik sa probinsya. Kaya po asikasuhin ko din sa mga susunod na araw ang pagbebenta ng bahay at lote namin ni Lolo. May sapat na rin naman po akong ipon para magsimula kami doon. Uy, maganda yata ang plano mo, Noah. Tito, pwede na po kaya kami magpakasal ni Jonah pagkalipas ng 1 taon pagdating natin doon? Walang problema sa akin yung nasa inyo ni Jonah ang desisyon. Salamat po, Tito. Isang pulang American car ang nakaparada sa harap ng aming bakod sa harapan ng bahay. Tumutok ako sa gate at bumusina ng 2 beses. Lumabas si Ka Fabian at binuksan ang gate. Pagbaba ko, nakita kong nakaupo sa beranda si Benita kausap si Jonah at si Nanay. Kinuha ko si Bodji na natutulog pa rin. Sa mga tingin ni Benita ay nagtatanong siya siguro kung sino ang batang natutulog. Binati ko siya at ipinasok ko muna si Bodji saka ako muling lumabas para harapin si Benita. Paglabas ko ay pumasok naman na sila Nanay at Jonah dahil alam nilang may pag-uusapan kami ni Benita tungkol sa pagbebenta ng lupa. Kumusta? Mabuti naman at napasyal ka uli. May magandang balita na ba? Meron ng kliyente ang isa sa mga ahente ko. Kaya kailangan ko nang magpagawa ng deed of absolute sale. And then, ipapanotaryo para makapagpagawa ng deed of sale. Okay. Kumpleto naman ang mga peles dito. Nandyan ang original title ng bahay at lupa. Tax declaration at tax clearance. May valid ID naman ako dito. Mapera ang kliyente kaya hindi nag-request ng bawas sa presyong gusto mo. Salamat naman. Mainam at maaga kami makakauwi ng probinsya. Kaninong anak ang batang pangkumo kanina? May anak ka pa yatang itinago kay Jonah. Ang layo naman ng pagitan ng edad nila ni Jonah. Estudyante ni Jonah yon. Physically and mentally abused ng mga kamag-anak sa tinitirahan niya. Kinuha ko at ako na lang ang aampun sa kanya. Hindi siya kayang mahalin ang mga tao doon. Kaya kami na lang ang magbibigay nun sa kanya. Puno talaga ng pagmamahal ang pagkatao mo. Kaya maraming pagmamahal kang kayang ibigay sa iba. Sana lahat kagaya mo. Ikaw, kumusta naman ang pamilya mo? Ilan ang anak mo? Hindi naman ako nag-asawa. Ha? Wala akong pinakasalan kaya wala akong asawa. Nagkaroon ako ng boyfriend doon sa UK, kaya lang siloso. Didoso at nananakit kaya hiniwalayan ko.
Hindi ako makatagpo ng kagaya ng natagpuan ni Rebecca. Puro ka biro. Maganda ka at mayaman. Siguradong maraming umaaligid sa iyo. Marami sila, Bob, pero wala akong makitang kagaya mo. Ay, nag-iisa lang talaga ang kagaya ko. Ano? Ikaw talagang pinagtitripan mo na naman ako ah. Wala ka pa rin pinagbabago, bolera ka talaga. Totoo naman yon. Kung nakakita na ako ng katulad mo, di sana'y nakapag-asawa na ako. Alam mong sabay kami ni Rebecca na nagmahal sa'yo at alam mo yan. Pero pasalamat ako at hindi ka sa iba napunta. Sa kaibigan ko pa rin. Hanggang sa nangyari sa akin noon ang kahihiya na dumurog sa akin na dinamayan mo ko. Yun lang ay sapat na para mahalin kita habang buhay. Ibig mong sabihin, ako ang forever mo. Oo. Pwede naman kitang mahalin kahit hindi tayo magkasama. Tsaka ang pagmamahal na itatago sa puso yon. Hindi sa puson, loko. Hindi ko alam na ganoon niya ako kamahal. Pero totoo ang mga sinabi niya na alam kong may gusto din siya sa akin noon. Pero inamin ni Rebecca na nagpaubaya lang si Bettina sa kanya. Mabait talaga si Benita kahit noon. Ngayon hindi ko alam kung bukas pa ang puso ko para sa ibang babaeng mamahalin. 20 taon na akong biyudo pero hindi ako naghanap ng ibang babaeng makakasama sa buhay. Pero siguro nga, hinahanap ko din siya dahil ako ang naghahanap sa kanya sa mga social media kaya kami muling nagkaroon ng komunikasyon. Hindi ko lang alam kung hanggang saan aabot ang pagiging magkaibigan namin. Baka kapag natapos ng transaksyon namin, tapos na rin. Daddy, niligawan mo din ba noon si Tita Benita? Hindi naman ako lumigaw sa kanila. Sabay sila ng mami mo na naligaw sa akin. Bakit? Talaga po, Daddy. Bogi, kain ka lang ha. Damihan mong kain ha nang makabawi ka. Gusto kong tumaba ka ng bahagya. Ay, totoo yun, Apo. Natatawa nga kami noon ng lolo mo at maraming babae ang tagahanga ng daddy mo noon. Akala ko nga si Benita ang mapapangasawa ng daddy mo eh. Sikat na varsity player daw po kasi si Tito Bob noon, sabi ni Lolo Fabian. Hey, totoo naman hindi ba? Kasama ng papa mo noon si Bob sa varsity. Dako, parang artista sila noon ng papa mo. Maraming tagahanga. Kaya po pala mataas ang expectation sa amin ni Jonah nung high school hanggang sa college ng mga teachers namin. Excuse me. Yes, Jazz. Okay, salamat. Sabi ni Jazz, nakunan niya ng surveillance sa pamamagitan ng kanyang drone si Enrico sa mismong bahay na gitna ng bukid. Sa mga oras ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga, ipinadala niya sa akin ang video ng kuha ng drone na ginawa niya ng 2 araw at gabi. Kasama ko si Noah na pinanood ang video. So, hindi siya basta-basta aswang. Sabi nga ni Ka Fabian, ay shapeshifter. Tingnan mo, naging aso, tapos naging babae, tapos naging siya uli. Mapanganib po ang isang to, Tito Bob. Pero isa lang solusyon dyan. Lahat ng kahina-hinala sa paligid ay maaaring siya. Gaya ng ginawa niyang panggagaya kay Boji. Babalikan natin siya ngayong gabi. Sa video wala nang mga alaga na nagkalat sa bahay niya. Tapusin na natin ang misyong ito. Tama. Tapusin natin ang labang to para makalayo na tayo dito. Tayo na, ihanda na natin ang mga kailangan nating dalhin. Ito na sana ang huling gabi na aalis kayo para sa misyong ito. Pipilitin po namin ito na ang huling lakad namin ni Noah para sa paniningil. Uuwi kayo pareho ng humihinga, Bob, Noah. Siyempre po. Maghihintay ako sa inyong dalawa ha. Ikaw, kayo ang dahilan para bumalik kaming humihinga. At, kayo na po muna ang bahala dito, Nay. Mag-ingat po kayo rito. Alas 10 ng gabi nang umalis kami ni Noah, Sir Jupiter. Panalangin sa may kapal ang tanging pinanghahawakan ko.
Lakas ang hinihingi ko ng ipagkaloob sa amin ng Panginoon. Magtagumpay kami sa laban na ito. Matapos namin ang misyong ito na kukumpleto sa hinihingi kong katarungan para sa anak ko. Bago kami dumating sa arko ng Matigong, huminto kami sa likod ng van na saradong nakaparada. Si Jazz, ito na ang kasalukuyang nagpapalipad ng drone para mag-espiya sa bahay ni Enrico. Ibinigay niya sa amin ang 2 earpiece na konektado sa gadget niya. Magkasunod kaming umurangkada malapit sa bahay ni Enrico. Papasok na kami. Okay, walang bantay. Good. Ang asosong din. Copy that. Ako na ang akyat sa pader. Antabay ka sa gate para makapasok ka. Okay. Ilan ang aswang na andun? Roger on that. Para hindi kayo makagawa ng ingay, mang-ulol kayo. Ilan na nasa loob, Jazz? 4? Okay. Ang bilis talaga ni Tito Bob. Nakatutok ta sa pinto kagad. Lahat ng nasa loob ay mukha ni Enrico, ang kinopya. Wala tayong bubuhayin. Roger that. Papasok na kami. Ha? Lumalabas na sila. Akin itong una. Tatalib na ito sa inyo mga ungas. Marami pa para sila. Naglalabasan sila. Ilan? 6 lang, Jazz. Roger on that. Hindi kayo bubuhayin ng mga balang ibinabad sa bawang at asin. Mga ungas kayo. Sisiyo ang mga kupal. Akala mo lang mahaba ang braso mo para maabot, ha? Isa ka pang hangal ka! Ito na ang pinali. Hup! Tito Bob, Daddy, tulungan mo ako! Jonah! Sakala mo pala, malilila mo pa ako, ha? Tito, yung isa nagkakaroon ng pakpak. Hindi nagsusuot ng shorts ang ganyang kaiksi ang anak ko. Halos lumabas ang kuyukot mo. Ikot ka! At ikaw din! Hindi ka na makakatakas, baliw ka! So, ikaw ang totoong Enrico! Akala mo, hindi namin malalaman na ikaw yan, ha? Pulutin mo ang mga binti mo! Buwang! Sakto! Ito ang bagay sa kagaya niya. Mula sa lalamunan hanggang sa masamang parte ng pagkaswang, hatiin natin! Ito, huling bala ay para talaga sa'yo. Yan ang nileletsyon sa'yo. Salamat po. Naubos din. Uwi na tayo. Jazz, good job. Pauwi na kami ni Noah nang makaramdam ako ng pagod. Niloob na may kapal na matapos ang lamang yun. Hindi kami nag-uusap ni Noah habang nasa biyahe. Nagngingitian lang kami hanggang dumating kami ng bahay. Niyakap ko ang aking anak ng pahigpit. Ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ng ama na kayang isugal ang buhay. Mabigyan lang ng katurungan ang sinapit niya. Noong ko lang din pinakawala ng mga luwang matagal nang gustong dumaloy sa aking mga pisngi, tanda ng saya na pwede na kaming magsimula ng bagong buhay sa lugar na naghihintay para sa amin. 4 na taon na ngayong kasal sina Jonah at Noah at mayroon na silang 2 taong gulang na anak na nilalaro ni Boji. Speaking of Boji, grade 10 na siya ngayon. Sa ngayon, nagmamanage ako ng hardware dito sa city proper ng probinsya nila nanay. Hindi na po ako aktibo na military. Nagtuturo uli si Jonah at si Noah naman ay instructor sa military. Kami ni Benita nananatiling magkaibigan. Maraming salamat po sa pagkakataong naibahagi ko ang aking buhay ama at sana po nakapulutan ng aral.
Ako po si Bobby at more power. Maraming salamat sa iyo, Bobby, at sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kwento. Pinahanga mo ako sa iyong tapang na harapin ang lahat ng panganib para lamang mabigyang katarungan ang sinapit ng iyong anak. Noah, hanga ako sa pagmamahal na mayroon ka para kay Jonah. Tunay kang lalaki na mayroong isang salita. Tama si Benita na puno ng pagmamahal ang puso ni Bobby bilang isang ama. Pero sana, Bobby, bata ka pa naman, bigyan mo din ng pagkakataon ang sarili na sumaya at magkaroon ng makakasama sa iyong pagtanda. Naghihintay lang naman si Benita. Kayo din, mga dear listener, baka meron kayong kakaibang karanasan na kapupulutan ng aral. I-share nyo din sa amin. Huwag din kalimutan